920 million. Di ba? Poste lang nakatayo. Duterte pa rin. Ulitin ko mga kababayan. 920 million. Tulay. Tignan, mga poste lang ang nakatayo. Kita ninyo mga kababayan Ulitin ko mga kababayan. 920 million ang pondo, Davao Region. Poste lang ang nakatayo. 'Di ba? Kanina nakalbo ang bundok, binaha ang Cebu. Ang Presidential Anti-Corruption Commission matapos matuklasang hanggang ngayon ay mga nababahala ang Presidential Anti-Corruption Commission matapos matuklasang hanggang ngayon ay mga konkretong poste lamang ang naitayo sa 920 million pesos Esperanza Bridge Project sa Agusan del Sur. 6 na taon matapos itong simula noong 2018. Sa isinagawang inspeksyon ni PACC Chairman Dr. Luis Ceniza kasama ang mga engineer at kinatawan ng DPWH Region 13, nakita na walang tulay, deck o access road sa lugar, kundi mga nakatiwangwang na haligi sa putikan. Batay sa datos ng PACC, umabot na sa 920 million pesos ang nagastos ng DPWH habang tinatayang lalampas pa sa 2 billion pesos ang kabuuang halaga ng proyekto. Gayunman, nananatiling halos walang pisikal na progreso sa kabila ng 8 magkakahiwalay na kontratang inilaan mula taong 2018 hanggang 2025. Itinuturing ng PACC na malinaw itong sinyales ng pag-aaksaya ng pondo ng bayan at kakulangan ng maayos na pamamahala. Ayon sa may... Kita ninyo? Kailan nangyari ito? Sa panahon na naman ni Digong. Sa panahon pa pala ni Bill Gates yan. Kita ninyo? Kita ninyo? Laging sinisigaw ng mga DDS, Marcos magnanakaw. Marcos magnanakaw. Si Digong ang nakinabang. 920 ang pondo. Puro poste lang nakatayo. Diba? Marcos magnanakaw. Si Duterte nakinabang. 920 million ang pondo, puro poste lang nakatayo, di ba? Putang inang yan. 920 million pondo, panahon ni Digong. Kaya pala ayaw ni Diskaya tatalakayin ang 2022 pababa. Kaya pala 2022 pataas. Kasi pag ibalik natin yung spaghetting pababa ng pababa. Masilip si Digong eh. Pero pag silipin pataas ng pataas, nabisto eh. Kita niyo yan? Marcos magnanakaw, sabi ng mga DDS. Pero si Digong nakinabang. 920 million ang pondo, puro poste lang nakatayo. Putang inang yan. Kita nyo yan? Kita nyo? Diyos mio marimar. Yan ngayon, mga kababayan, ang ating masasabi. 920 million, putang ina. Ito, sa mga continue. ekspertong kasama ng PACC, labis na over-designed ang proyekto at hindi akma sa klase ng kalsadang tinutulungan ito. Sa halip ng mamahaling viaduct type bridge, mas praktikal umano ang paggawa ng dike o embankment bago ang mismong tulay sa Agusan River na maaari sanang magpababa ng gastos sa humigit kumulang 300 million pesos lamang. Iminumungkahi ngayon ng PACC ang komprehensibong technical at financial audit at pagsasagawa ng independent structural review ng UP National Engineering Center upang matukoy kung makatwiran ang disenyo. Kasabay nito, nananawagan ang ahensya ng transparency at pananagutan mula sa DPWH at mga kontratista at inirekomenda ang pansamantalang pagsuspende ng proyekto hanggang matapos ang investigasyon. In the heart of changing lives, ito si Jovel
Kita ninyo, mga kababayan, ha? Si Marcos daw magnanakaw, pero si Digong ang nakinabang. 920 million ang pondo. Pero poste lang nakatayo. Putang ina talaga, mga kababayan. Alam ninyo, wag mong subukan. Wag mong subukan, mabubuk ka pag nagdidiis ka, tang ina mo. Wag mong subukan magdidiis. Magiging bobo ka. Ta ninyo. Ay nako. Biruin ninyo. Cebu, 26 billion. Billion ang usapan niya. 26 billion. Nawala. Binaha sila. Klarong-klarong nilamo ng putik. Nilamo ng tubig baha. Yung Vice President nandun sa Mauban, Quezon Province, nakabakasyon. Nag-swimming. Habang ang mga DDS sa Cebu, nilamo ng tubig at putik na may kasamang troso. Kaya, ay nako. Ako nagsasabi sa inyo mga kababayan, huwag po kayo magalit sa akin kung nagmura ako. Kamura-mura naman po talaga. Nakita mo yan? Nilamo na lahat-lahat ang Cebu. Nilamo na lahat-lahat ang Cebu. Yung Vice President nila, andun. Comment lang po ninyo na sinasabi nila na bakit dito sa Davao nag-investigate na sa Cebu po yung baha. Ang Cebu is as of now ongoing ang rescue operation doon. So it will also come yung sa Visayas, specifically sa. May nagtanong, bakit daw sa Davao City nag-investigate? Nasa Cebu daw ang baha. Bakit hindi nyo subukang tanungin? Bakit nasa Quezon Province si Sara nandun sa baha, nasa Cebu ang baha? 'Di ba? Yun ang tanong. May nagtanong. Bakit sa Davao nag-investigate, nasa Cebu ang baha? Ba't hindi nyo subukan? Nasa Davao City ang investigasyon. Nasaan si Sara? 'Di ba? Kita nyo yan? Comment lang po ninyo na sinasabi nila na bakit dito sa Davao nag-investigate na sa Cebu po yung baha. Ang Cebu, Diba? Kasi nasa Davao ngayon ang ICI at ang DPWH. Nagtatanong ngayon ang mga tao, bakit kayo sa Davao nag-imbestiga? Nandun sa Cebu ang baha. Ba't hindi nyo subukan? Nasaan po ba ang Vice President ninyo? Diba may baha din sa Cebu? Bakit nasa Quezon Province siya? Diba? Kita nyo yan, mga kababayan? Mamaya, tatalakayin din natin yan. Tatalakayin natin yan, mga kababayan. Alam nyo, sa totoo lang, nakakaawa. Nakakaawa ang taong bayan. Nakakaawa ang mga Pilipino. Nakakaawa ang ating bansa. Lalong-lalo na kung meron tayong mga politician, ang iniisip lang nila ay kung paano yumaman. Pumasok sa politika para yumaman. Kasi alam nyo, dito sa Pilipinas, the best way to become, to make you rich, no? Pasok ka sa politics. Yes, totoo yan. If you want to be rich in easy time or easy way, pumasok ka sa politika. Kahit wala kang gagawin dyan, present ka lang, logbook ka lang, may sahod ka na eh. Kahit lalakwat siya ka dito, lalakwat siya ka doon, isa lang naman sasabihin ni Sara niyan, bakit ako magproblema sa baha ng Cebu? May presidente naman. 'Di ba? Vice lang naman ako. Pag namatay siya, tsaka na lang ako. Yeah? Kasi nga vice lang naman talaga siya. 'Di ba? Yan lang naman ang sasabihin ni Sara. Bakit ako magpoproblema sa baha sa Cebu? Vice lang naman ako, may presidente naman. 'Di ba? Mamatay muna siya bago ako. Kasi pag namatay si BBM, si Sara ang papalit. 'Di ba? So isa lang sasabihin ni Sara, Ken, bakit mo ko hahanapin kung binaha ang Cebu? Di ba may presidente? Ang tanong ngayon, di ba ang sigaw ng Cebu? Duterte, Duterte, Duterte. Di ba?
Di ba ayaw nila? Kay BBM kasi nga adik, bangag, weak leader, adik, bangag. Ah? Oh, ngayon, asaan yung sinasabi ninyong hindi adik, hindi weak leader, hindi bangag? Nasa Quezon Province. Nagbakasyon. 'Di ba?